for the latest in Quake Hit Cebu, we are joined by John Carl Bourbon, Tourism Head and Information Head in Incident Command Management of San Remigio. Magandang umaga po sa inyo. Thanks for joining us again, Sir John. Good morning po. Ayun. Yes, John. Go ahead, Angel. Mangamusta po kami ulit sa inyo dyan, Sir John. Kamusta po kayo dyan? Ang ating kalagayan po ng ating mga kapatid dyan sa Tent City. So far, medyo okay na po kami dito. Thank God po. Meron lang mga konting struggles dahil po sa patuloy na pag-uulan. Yan lang po so far, ma'am. Ilan po ba ngayon? Update po sa amin kung ilan po yung mga kapatid natin na nagkakasakit na po sa mga evacuation area. Earlier, nagtanong po ako dito sa aming camp manager tsaka sa aming health facility na naka-standby dito. So far, wala naman po silang recorded po na maraming nagkakasakit. Meron lang mga konting ubo, ganun lang po, ma'am. Okay. Yung last time po kasi na nag-usap tayo, sir, sabi nyo, kulang pa yung tent, yung mga tent dyan, ano, at meron pa rin tayong mga residente dyan na namamalagi sa gilid ng kalsada. Ngayon po ba may improvement na yung sitwasyon nila dyan? Yes, so far po, ma'am, mayroon na pong umuwi sa mga bahay, yung mga safe na mga bahay. Then dito din po sa aming evacuation center, nagtanong din ako sa aming MSWD head. Meron na din mga evacuees na umuwi na din sa mga bahay. Okay. Yung I mean kasi wala pa naman ongoing pa yung mga aftershocks, no? Pinapayagan po sila umuwi kahit hindi pa po nasusuri yung kalagayan ng structure ng mga homes ng mga tao. Hindi po pinapayagan, sir, yung structure po na bahay na may mga cracks. Yun lang po nakikita namin na safe, na hindi po sila nalolocate doon sa no-build zone, tsaka hindi malapit sa mga sinkholes. In other words, sa no-build zone po, may nakatirik na bahay? O meron, wala po. Wala. Okay. Okay, so ngayon po hingi po kami ng updated data, no? Kung ilan na po ngayon yung mga nandiyan ngayon sa Tent City, ilan po ba yung pamilya na is really affected by this quake, at ano-ano pa po yung mga kailangan natin dyan? As of now, dito po sa evacuation center, we have recorded 249 families po, and 992 individuals po. And yesterday, we have recorded 22,500 plus po na affected family po sa buong San Remigio po. Okay. What about po yung mga basic necessity po, ano? Ever since nagsimula po yung earthquake po dyan, we have already recorded 10,000 aftershocks, if I'm not mistaken. Dami. Meron na po ba tayong potable water? Kamusta po yung electricity natin? Go ahead po, sir. Yes po. As of the moment po, medyo bumabalik na po sa dati yung mga yung daloy ng kuryente, yung tubig. Meron na din po enough potable waters po sa mga kababayan po dito sa San Remigio po. Yung huli po tayo nag-usap, no? We asked you about yung paano yung school ng mga bata. Sabi niyo may inaayos po kayong space para sa kanila. Ano po ang update dyan? Ngayon po, nagkakaroon na po ng planning, like anong oras, ilang estudyante ang papasok sa umaga, sa hapon, ganun po. We're still in the process po of the planning po, sir. Okay. So it's And tapos sa lahat po naman, we're still taking advice po doon sa taga-Feebox kung saan po safe na maglagay ng temporary school. Yung mga marami po kasi nagpapadala at mga nagpunta na po dyan para tumulong sa ating mga kababayan, mga kapatid dyan sa Cebu. Yung mga areas po ba na dati pong hindi madaanan para mabigyan po yung mga nangangailangan po ng tulong, ay ngayon po ba ay nadadaanan na? Yes po, ma'am. Nadadaanan na po yung mga daan po. We made sure po na nadadaanan na yung mga daan para isip po yung paghatid po ng tulong sa kanila. Meron po ba tayong data kung magkano po yung estimated na damage po sa infrastructure nitong earthquake na ito? Yes po. Lahat po ng schools namin sa 27 barangays po ay may mga damage po, partially at totally damaged. Yung mga barangay halls po,
27 barangays may mga damage din po. Yung mga businesses po namin, most of our businesses po, buildings, may mga cracks at mga damages po. And even our municipal hall, our health facility, yes po, may mga damage din po. Doc, of course, Doc, sorry. Of course, yung sa report po natin, yung iba pong mga nagkakasakit din po. I was wondering kung kompleto naman po tayo ng medical team there to check on our evacuees and of course, yung mga medicine na kakailanganin. Yes po ma'am, rest assured po nga kompleto po yung mga medicines namin. Meron po kaming naka-standby dito na health facility po sa aming ang evacuation center. And I asked them po earlier kung ano po yung mga plans nila. Nagkaroon po sila ng schedule to visit po yung mga far-flung barangays po to conduct a medical mission sa buong bayan po ng San Remigio. Alright, yan lamang po. Maraming salamat sa inyong oras. That was John Carl Borbon, Tourism Head and Information Head in Incident Command Management of San Remigio, Cebu. Mag-ingat po kayo.